Sabi ni Crisandro Bisasot, hindi nakakaantok ko. Mas maigi pa ito, panoorin na ho natin si Harry Roque, mga kababayan, may sinasabi dito. Oh, kasi ito yung unang nakita ko, tapos nakita ko lumabas yung video. Sabi ni Roque dito, I need your prayers daw. Nananawagan ng dasal si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan matapos magdesisyon ang Pasig City Regional Trial Court Branch 157 na kanselahin ang kanyang passport. O bakit pati ikaw? Ano nangyari? Hindi. Sabi ni Sir Chris, nakatulog na yung host. Nakakaantok. Wala na hundating yung kesaldi ko, mga boss. Ano po? O eto, panoorin natin si Harry Roque. Mas eto kahit papaano may kalatoy-latoy si Harry Roque. O. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Well, napabalita po, nakanselado na raw Basta kami, maganda araw namin. Ewan ko lang sa iyo. Oh. po aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas nang walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Tignan niyo yung mukha, yung mata ni Harry Roque. Bugto na yung mata, no? Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at walang validong dahilan, no? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Well, sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang pantao. Yan po ay kinikilala sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinikilala po yan sa... Ito, baka sabihin nyo, AI, nagpapaliwanag talaga si Roque dito. Mukhang nalugin bakla. Mukhang nalugin bakla. Tumataas ang kilay ko kapag nakikita ko ang peslak ni Roque. Minsan payat siya, minsan mabilog yung mukha niya, no? Oh, ipagdasal mo na makasakay ka na ng Boeing 747 para makabalik ka na ng Pilipinas. Universal Declaration of Human Rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. So karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginigipit dahil sa aking Uy, hindi na naman totoo yung sasabihin mo, ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas. Wala, hindi mo nga daw maipaliwanag yung kaperahan mo, Roque. Yun yung totoo doon. At eto, may nakasampang kaso sa iyo na human trafficking. Yun ang totoo doon. Hindi yung ginigipit ka ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Political na mga paniniwala, po pwede ko humingi ng asylum sa ibang bansa. At matter of record po, na bago pa nagsampa ng kahit anong reklamo sa piskalya laban sa akin, in fact, ito po ay as of March 19, ako po ay humingi. Diba? Tama yung mga bilang natin. So 8 buwan na lang ang hinihintay kung sakali lumabas yung asylum ni Roque kung denied or tuloy. Na ng asylum sa bansang Netherlands. At sa totoo lang po, talagang importante na humingi na ako ng asylum kasi naman, as early as then, sinabi na nung undersecretary na kaklase ko pa sa UP Law na ipapakancel nila ang passport ko, no? At ayaw ko maging undocumented alien na subject to immediate summary deportation. So, sa tingin ko po, kapag ikaw ay humiling ng asylum sa ibang bansa, hindi po yan unjustifiable. Hindi po yung walang dahilan para hindi bumalik ng Pilipinas. Ang katotohanan po, yan ay karapatang pantao at hindi dapat sasabihin na unjustified po yan. Anyway, respetuhin naman po natin ang desisyon ng korte at ako naman po, alam ko naman po na talaga kinakailangan harapin ko itong paggigipit ng gobyerno. Paano panggigipit? Hindi, dapat harapin mo yung kaso mo. Hindi yung puro diyan ka nagpapaliwanag. Pag umuwi ka ng Pilipinas at naipagtanggol mo yung sarili mo, na ipagtanggol ka nung abogado mo at nakita namin
na tama yung inyong mga sinasabi, totoo yung inyong mga sinasabi, baka kami pa sumuporta sa iyo, Roque. ito, lalong-lalo na binuhay nga talaga at pinatunayan na ni Amy Marcos na bangag ang ating presidente. Naku, yan. Sabi ni Tato, pinagpapaliwanag ka lang, Roque, bigla kang gumora sa Netherlands. Yun naman po talaga ang ginawa niya. Di ba, mga kababayan? O, paliwanag mo, yung 3 million, kung di ako nagkakamali sa bilang, 3 million, no? Bakit naging 65 million agad-agad? Ganito, ganyan. Wala na, hindi na nagpakita. Sabi niya, ipapakita niya yung dokumento na napagbentahan ng kanilang lupa. Hindi na nagpakita. Ulitin ko po ha, ayon sa aking mga kaklase ng 17th Congress yan sa Kamara, ako talaga ay gustong pulbusin, yan ang ginamit nilang salita, ni Speaker Alvarez, ni Liza Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos dahil akong sinisisi sa pulboronic video kung saan pinakita. Loko, hindi na pinapaniwalaan niya, pinagtatawanan na lang yung pulboron video na yun. In no uncertain terms sa sumisingkot ng cocaine si Presidente Marcos Jr. No? At ngayon, ito ng kapatid na nagsasabi Sarap panoorin ng mga kasinungalingan ng mga DDS, ano ho? Mga kababayan. Tapos tayo, tatawa-tawa lang tayo, inihintay natin yung mga pag-aresto sa kanila. na talagang addicted to cocaine ng kanyang kapatid. Bukod pa yan doon sa sinabi ni Presidente Duterte mismo nung linunsad ang hakbang na maisog ng Enero ng 2024 na ang kandidatong binanggit niya na gumagamit ng droga ay si Marcos Jr. At yan ay isang ayon sa ebidensyang pinakita sa kanya ng PIDEA nung siya ay mayor dahil Sino daw? Sino? Si ano? Tinanggihan. Ang sabi ng PIDEA, wala pong katotohanan na nasa listahan po namin si Marcos. Di ba doon niya napahiya si dating Pangulong Duterte? sa syudad ng Davao na gumagamit ng cocaine itong mga barkada Marcos Jr. Bukod pa po ito sa sinabi nga ni Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi na Morales. Buhay pa ba yun? Huli kong nakita yun, nagrarally mag-isa. Hawak, nasaan daw yung 20 pesos na bigas. May karton dito, may hawak, nasaan 20 pesos na bigas. Yung nandito naman sa kabila, drug test na. Langya kayo talaga, Roque. singot din ng cocaine itong si Marcos Jr. Bukod pa ito sa sinabi ni Cathy Binag na siya inalok ng cocaine ni Liza Araneta. Nasaan na yung ano nun? Nasaan na yung USB nun? Gusto kong amuyin yung USB nun kung ano amoy eh. Ang tagal na ho mga kababayan nung pinangako hanggang ngayon hindi pa nilalabas yung USB. 'Di ba? Gusto ko lang amuyin kung ano yung amoy nung USB. Marcos, no? Sa tingin ko po, talaga namang pong inaasahan ko na GPT nila talaga ako. At gaya ni Zadico, baka nagpadala na rin ng Romanian yan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagigipit sa akin. Parang paulit-ulit din sinasabi nito.